Alright, so kumusta mga kaibigan, no? Well, it's me, Teacher Kevin PH, and we are back with another video. So today, short tutorial lang tayo kasi meron nagtanong sa Facebook page natin. Sir, nakapagpalit na ako ng printhead, napanood ko po yung video nyo. Salamat po. And sabi niya, what's the next step? Shall I perform power cleaning? Well, based on our experience mga kaibigan, after nyo magpalit ng printhead, the next step there will be two. No? Pwedeng ink charging or pwede rin namang power cleaning. Pero the most recommended step here is the ink charging. Kasi ano ba ang gagawin kapag ink charging? Siyempre, walang laman yung printhead na nilagay natin. Blanco yon. Paaakyatin nun. No? Kapag while it is performing an ink charging, paaakyatin ang ink mula sa tank papunta sa may printhead. Okay? Paaakyatin yon. Ink, kaya nga parang ink charging. Paaakyatin niya. And it will take minutes as well. Parang power cleaning lang din. Sa power cleaning kasi, it focuses more on sa printhead. Pero yung ink charging, we are talking about ink na parang isusupply natin papunta dun sa may printhead. So, paano gawin yon? Punta lang tayo dito sa ating resetter tool. I-open natin yan. Siyempre, mga kaibigan, no? And then, select lang natin yung ating printer. Halimbawa, Epson L3210. Hindi ko tatapusin dito, mga kaibigan, kasi wala namang akong printer na nakakonect. Okay? And then, sa particular adjustment mode tayo. Dito tayo sa may ink charge. Ito yan. Okay. And then, click nyo lang. Dito sa initial ink charge, click nyo lang yan. And then, click nyo lang tong ink charge. And it will perform ink charging. Make sure na i-connect nyo. Check nyo yung mga cables din, syempre. And kung wala pa rin dyan, mga kaibigan, if you want to perform yung, if you want to get a better quality naman, as long as walang sira yung printhead nyo, as long as hindi barado, dito naman kayo sa cleaning and piliin nyo ang power ink flashing and then click nyo yan, then cleaning. Ganun lang kasimple yan. Salamat.